Nakikinig po? John chapter 12. Amen. Nakikinig po? John chapter 12. Let's read it responsibly. The Bible says in verse 1, then Jesus stayed before the Passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. When was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying had she kept this. For the girl always in that day, but we have not followed. Much people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead. Because that the reason of him many of the Jews went away and believed on Jesus. The next day, much people that were gone to the feast, and they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took bunches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. And Jesus, when he had come to the outcast, said thereon, as it is written, fear not, daughter of Zion, behold, the King cometh, sitting on an ass's colt. This understood not the disciples at first, that when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bear record. For this cause the people also met him, for that he heard that he had done this miracle. The Pharisees therefore said among themselves, perceive ye how we prevail nothing? Behold, the world is gone after him. And there were certain great among them that came out to worship him. The same came therefore to Philip, which was of the side of Galilee, and said to him, saying, Sir, we will see Jesus. And Jesus answered them, saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. And certainly, let him follow me, and where I am, there shall also be servants. If any man serve me, then will my Father honor. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, for this cause came I unto this hour. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it, said that he had thundered. Others said, an angel spake to him. Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sakes. Now the judgment of this world, now shall the prince of this world be cast out. And I, the lifted up on the earth, will draw
when he saw his glory, he spake of him. Nevertheless, among the chief rulers also many believed in him, but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should reprove others of sin. For they love the praise of men more than the praise of God. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that sent me. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. He that rejected me and accepted not my words, and what will judge him? The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, to give you commandment what I should say, and what I should speak. And they know that his commandment is life everlasting, whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Hanap po tayo ng kapagdan natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let's pray for each other. And specifically, let's pray for the mission Sunday ng Caloocan. Mission Sunday ng Caloocan, and continue to pray for Pastor Hal, the provision ng Panginoon and your protection.
Let's pray. Dakilang Diyos, ang namin sa langit, salamat po sa isang pagkakataon muli na ipuli mo sa iyong pakisapahan upang ikisambay mo namin sa Espiritu sa katotohanan. Pangunahan, samahan at tulungan ito kami as we listen to your word, as we sing praises, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, at ito ang patuloy na magbigay sa amin ng desire na lumugok, tumibay sa aming pananampalataya at sumunod sa nais mo. Ma-enjoy namin ang fellowship po namin sa iyo. Pagpagitan po ng mga Espiritu na alam namin siya magigilo sa kalagandaan po namin. Kaya dalangin po ang kasama niyo po sa amin sa oras na ito at palalahan niyo ito everything mo na safe ang aming kapatid na wala ka dito na kapatid pa lang upang makasama namin sa aming pagdiriwang ng araw ng Panginoon. Kaya sa iyo po namin lahat tatuloy natin ito. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name we pray. And everybody says, ayun tayo lahat as we sing, Go ye to all the world. Amen? Let's sing, Go ye to all the world. After this, we will be listening to our special number. Sa second stanza, hayaan namin ang mga babae at tumawi. Sa second stanza, mga babae. Sa third stanza, mga gwapong lalaki lang ito. Okay? Sa first and last, sabay-sabay ko tayo maraming. Nagdiwala mo ba? Okay, so let's sing, Go ye now, far away. Happy morning po. Knowing God
Amen. And si Preacher David. So, tayo po tayo lahat. Tayo naman po ang mag-awitan sa isang malamig na hapon. Amen. Let's sing, Till the Whole World Knows. Amen. Sa second stanza, pwede ba maawit natin ng mga young people? Second stanza. Sa third stanza naman, ang mga gwapo at magandang adults. Okay ba yan? Sa first stanza, isa na po tayo maawit. Till the whole world knows. Amen. So, another opportunity to hear God's word. Kaya call on the preacher for this afternoon, Preacher Aldo Albacal. Amen. Thank you po. Good evening po sa inyo lahat. Let's open our Bibles in the book of 2 Chronicles, chapter 34. Sa tuwing tatayo po kami dito, talagang nakakabay. And I pray that tonight meron po kayo matutunan at wag po ako yung tingnan ng kundi sa salita ng Diyos. 2 Chronicles chapter 34, verses 29 to 33. Okay. 34, 29 to 33. Okay. Let's read verse 29. Then the king sent and gathered together all the elders of Judah and Jerusalem. And the king went up into the house of the Lord, and all the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, and the priests and the Levites, and all the people, great and small, and hid in their ears all the words of the book of the covenant that was found in the house of the Lord. And the king stood in his place and made a covenant before the Lord, to walk after the Lord, and to keep his commandments, and his testimonies, and his statutes with all his heart, and with all his soul, to perform the words of the covenant, which are written in this book. And he caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to it. And the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, and the gods of their
And Josiah took away all the abominations out of all the countries that pertain to the children of Israel, and made all that professed in Israel to serve, even to serve the Lord their God. And all these days they departed not from following the Lord and the God of their fathers. I entitled this message, Living According to the Truth of His Word. Let's pray. Lord, salamat po ng Diyos sa maraming sa opportunity na pinagaling po sa akin na may bahagi ang salita mo sa mga taong dito, Panginoon. Dalangin po ng Diyos na kung meron mga kasalanan sa pang-Lord at kawalan po kami at pakanisip. At dalangin po ng Diyos na ikaw ang aming mga balhati na ikaw nito sa nagkakaaral ng ibalang salita. Ikaw po siyang kumagita, ang Holy Spirit po siya magturo, Panginoon, ang bigay ng kaunawaan sa bawat isa. At dalangin po na ikaw patuloy mag-provide ng kagayahan, Panginoon, sa aming puso. At magdalawag ng Diyos ng kapayapan ng Diyos. Dalangin po ng Diyos na ikaw patuloy na imalitaas sa oras ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Pwede po. Amen. Para magkaroon tayo ng better understanding o sino ba si King Josiah, bibigyan ko ng konting information. Si King Josiah, siya po yung pang-labing-anim na hari ng Judah. Okay? So, siya po yung pang-labing-anim na hari ng Judah. After David, sino po yung after David? Solomon. Si King Solomon po ang huling hari ng United Kingdom. Okay? Siya po yung huling hari ng United Kingdom. Ibig sabihin po, hindi pa po nagtitibay yung Israel at Judah. After po matibay yung Israel at Judah, ang unang hari po ng Judah ay si Rehoboam. And he reigned for 17 years. Okay? Next is Abijah, then Asa, or Asa. After Asa, Jehoshaphat, and then Jehoram. Ahaziah, Athaliah. Sa Athaliah is a queen and not a king. Okay? Isa po siyang reyna. And she reigned for 6 years. After her, si Joash, Amaziah, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. Okay? And then this, si Manasseh, King Manasseh, siya po yung lolo ni Josiah. And he reigned for 55 years. After him, si Amon. Si Amon po yung tatay ni Josiah. And lastly, si Josiah. Eh, sino po ba si Josiah? Eh, bakit po tayo pumunta kay Josiah? Punta na po natin si King Manasseh o yung lolo ni King Josiah. Sino po ba si King Manasseh? Makikita po natin siya sa 2 Chronicles chapter 33. Buksan natin ang ating mga Bibles. 2 Chronicles chapter 33 verses 1 and 2. Okay, 33 verses 1 and 2. Ang sabi po dyan, Manasseh was 12 years old nung siya po ay naghari. And he reigned 50 and 5 years in Jerusalem. Yung verse number 2 po, ito po yung summary ng kanyang paghahari. Ang sabi po ng verse number 2, but did that which was evil in the sight of the Lord. Okay? Ginawa niya po yung kasuklang-suklang karumal-dumal sa paningin ng ating Diyos. Siya po si King Manasseh. Okay? Puntahan po natin yung si King Amon. Sino ba si King Amon? Siya po yung tatay ni Josiah. Okay, so verses 21 at 22 ng 2 Chronicles chapter 33. 2 Chronicles chapter 33 verses 21 to 22. Ang sabi po ng verse 21, Amon was 2 and 20 years old when he began to reign. 22 years old po siya nung siya po ay naghari. And then 2 years, 2 taon lang po siya nangyari kasi pinatay siya ng kanyang sariling tapuhan. Minasakar po siya ng kanyang sariling soldier, official. Kaya po, biglang naging hari si King Josiah. Pero ano po ba yung summary ng kanyang ginawa? Verse 22, but he did that which was evil in the sight of the Lord. Okay? Si King Manasseh, si King Amon, yung lolo at yung tatay ni Josiah, parehas mong gumawa ang suklang-suklang at karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Okay? Nakikita niyo po, si King Amon po, pinatay po siya ng kanyang sariling tapuhan. Kaya po biglang naghari si King Josiah. Sa verse 34 ng 2 Chronicles, pansinin po natin.
2 Chronicles chapter 34, verse 1 and 2. Josiah was 8 years old nung siya'y naghari, when he began to reign. And he reigned in Jerusalem 1 and 30 years. In verse number 2, and he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David his father, and inclined neither to the right hand nor to the left. Bakit ko ito pinabasa sa inyo? Una-una po gusto ko bigyan ng background ni King Josiah. Okay? Kung sino po ba si King Josiah, kung saan po ba siya galing, kung sino po ba yung lolo at tatay ni King Josiah. Pero mas importante po na malaman nyo na kaya po pinabasa ay para maintindihan ng bawat isa sa atin na yung ating nakaraan dapat hindi maapektuhan ng ating ginagawa. Okay? Our past does not determine our future. Okay? Our past, kung sino man, kung sino magulang mo, kung ano man yung nakaraan mo, kung ano yung nagawa mo before, dapat po hindi mo yung nakakasagapan doon sa ating ginagawa. Okay? Yan po yung dapat natin natagpahan po kasi yan yung ginagamit ng ating kaaway. Yan yung strategy, yan yung taktika na ginagamit ng Diablo para ikaw huminto o lumihis ng landas. Okay? Kapag binabalik ng Diablo, uy, di ba, ito ginawa mo before, tapos babalik ka dyan, yan po yung number 1 weapon ni Satan, yung ating nakaraan. Okay? Kaya po, dapat yung gabi ito, lagay mo natin sa puso at isipan, our past does not determine our future. Okay? Let's move forward po. According to the Hebrew Bible or the Bible, sa verse 8 ng chapter 34, basahin po natin. Okay? Actually, dapat hinihiling ko po na isa, sundan po natin sa Bible. Okay? Kasi po, may pagkakataon na yung Panginoon mismo yung namumusok sa inyo kapag kayo nagbabasa ng Bible. Sa inyong sarili mata. Okay? So, verse 34, sa verse 8 ng chapter 34 ng 2 Chronicles, sasabi po dyan, now in the 18th year of his reign, yung paghahanap po ni Josiah, when he had purged yung niya sa kanyang kaharian, in the house, he sent Shaphan, the son of Azaliah, and Maaseiah, the governor of the city, and Joah, the son of Joahaz, the reporter, to repair the house of the Lord his God. Okay? Nag-send po siya ng mga tao para i-repair yung house of God. Okay? Ito po eksena. Sa verse 9, and when they came to Hilkiah, si Hilkiah po yung high priest, they delivered the money that was brought into the house of God. Ito po yung tax money na nakolekta ng mga Levites at ng mga officials ng church. Ito po itinala kay Hilkiah para simulan na po yung pag-repair ng kanilang bahay sa bahay. Okay? Basahin mo natin sa verse 9, which the Levites that kept the doors of the hand of Manasseh and Ephraim and of all the remnant of Israel and of all Judah and Benjamin, and they returned to Jerusalem. Okay? And they put it in the hand of the workmen that had the oversight of the house of the Lord, and they gave it to the workmen that walked in the house of the Lord to repair and amend the house. Okay? Binigay ko yung pera doon sa magagawa o doon sa mag-repair noong kanilang bahay sa bahay. Okay? Habang nire-repair po yung kanilang bahay sa bahay, si Hilkiah, yung high priest, nakita niya po yung book of the law. Sabi ko ng ibang theologians, maaari kong book o ng Deuteronomy. Sabi ng ibang theologians, maaari ko yung sinasabi ng Pentateuch o yung 5 books ni Moses, Genesis hanggang Deuteronomy. Okay? Pero wala akong malinaw. Malinaw lang po sinabi sa Bible ay ito po ay book of the law na nakita ko ni Hilkiah habang nire-repair yung house of God. Okay? Basahin natin sa verse, ano po, no? Actually, basahin natin yung story. Sa verse 15, okay? Ng 34, chapter 34 ng 2 Chronicles. And Hilkiah answered and said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah delivered the book to Shaphan. And Shaphan carried the book to the king and brought the king word back again, saying, all that was committed to thy servants, they do it. Okay? So binalik po ni Shaphan yung scribe
yung Book of the Law kay Josiah. Nandun po ngayon sa Japan, kay King Josiah. Ang sabi ko sa Japan, nagawa ko na lahat ng gusto mo, pero meron pinamimigay si Hilkiah, yung high priest, sa'yo. Ito yung Book of the Law. At ito po, yung po tayo nasisimula. Ang sabi ko ng verses 18 hanggang 19. Then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the high priest, or the priest, had given me a book. And Shaphan read it before the king. And it came to pass when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes. Okay? Number 1 point. True revival begins from the knowledge of the truth of God's word. Okay? It begins from the knowledge of the truth of God's word. Yung pagkakaalam sa katotohanan ng base sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba yung knowledge comes from the Holy Spirit? Kapag po kayo babasa ng Bible, kapag po kayo nag-aaral ng Bible, yung knowledge na hihigay sa'yo ng Bible, ang gumagawa po yan ay yung Holy Spirit. Bakit para saan? To enable us to more effectively minister to the needs of people, to know and understand situations, para po maintindihan nyo, kung matimbang nyo kung ano ba yung mga sitwasyon natin ngayon. Para sa mga circumstances and strategies of the enemy, kingdoms of darkness. Yan po knowledge, yung bigay ko sa ating Holy Spirit ay makakatulong po para po tayo maging matalino sa ating everyday battle. Okay? Kaya sa problema po ganito. Meron pong opposite yung knowledge at yun po ay yung ignorance. Okay? Ang opposite ng knowledge ay yung ignorance o yung walang pagkakalam. O yung ignorante. Okay? Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 3. Si Pablo po nagsasalita dito, Romans chapter 10 verse 3. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kapag po kayo ay ignorante, hindi po nalalaman at hindi po natin nalalaman kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos minsan. Meron tayong sinasabing self-righteousness o yung piling mo tama yung ginagawa mo. Piling mo, spiritual ka, piling mo, galing mo, pero hindi pala, yun yung makasalanan. O kaya naman, minsan, nakagawa ng kasalanan, pero hindi mo alam ang kasalanan. I think, sa young people po, minsan, dahil ang kondisyon ng young people, madalas po ignorante. Hindi po nila nalalaman na yung mga ginagawa ay mali. Minsan, hindi po nila nalalaman na mga ginagawa, hindi po maganda. At yun po yung sinasabi ng Bible. Okay? Hindi po excuse yung pagiging walang alam o yung ignorante para hindi mo pagbayaran mo yung kasalanan. Okay? Ang sabi nga po ng isang mayor, hindi pa lang sa mayor ng mayor din yata, ignorance of the law is not an excuse. Correct? Diba? Hindi po rin hindi mo alam na one way ay hindi ka nahuli rin. Hindi po rin hindi mo alam na bawal mag-swerve ay excuse na yun para ikaw makaligtas sa mga officer. Same principle po sa Bible, hindi mo alam na kasalanan niya, ay excuse ka na sa parusahan. Okay? Naintindihan po natin. Kadalasan, ang pagiging walang alam, ang magdadala sa atin sa pamahalaan. Yung people, study the word of God. Alam niyo ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi yung, maganda po nakakakinig kayo yung preaching, maganda yung nakakakinig sa School. Pero dapat mismo kayo, natututunan nyo yung salita ng Diyos. Okay? Kasi, alam niyo kung naranasan ko maging yung people. Kapag sinabi ng church ng pastor mo, bawal lang ganitong buhok, bawal lang ganitong damit, bawal lang ganitong pananalita. Sinabi lang ng pastor mo eh. Pero dahil na namang obedient ka, sinusunod mo. Tama? Kasi sinabi ng pastor mo eh. Pero pag may pagkakataon na ikaw nakatagpuan ng isang tao na hinahangaan mo eh, tapos na-influensya ka, na iba yung sinasabi ng tao sa sinasabi ng pastor mo, minsan, yung ginagawa mo, yung sinasabi ng tao mo. Kasi hindi mo alam kung saan nakalagay sa Bible, yung sinabi ng pastor mo. Okay? For example, yung buhok. Saan nakalagay sa Bible lang buhok? Sa lalaki hindi dapat mahaba. Saan nakalagay sa Bible na yung pala ng babae o
rescue. At kung saan tayo kumatayo. Okay? We should kill our ignorance. Patayin natin yung aking ignorance. Okay? Yung pagiging ignorante mo, iwanan natin yan. Pero paano? Dapat namin mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Letter A. Revival does not happen when we only desire to seek God. We must not only desire to seek God, we must seek God, acting more than desiring. When we seek God, we must seek Him wholeheartedly. Okay? Basahin mo natin sa 2 Kings, verse 23. Chapter 23, 2 Kings. Chapter 23. Sorry. Chapter 23, verses 4 to 25, diyan po lahat na asulat yung reformation ni Josiah sa bansang Judah. Pag sinabi ng reformation, ito po ay hindi kataporma. Ito po ay reformation. Ginawa na po niya ito. Ginawa niya, ibig sabihin, nangyari. Okay? Una-una po, bring forth out of the temple of the Lord all the vessels o yung mga gamit na ginawa para doon kay Baal. Okay? And burn them. Kasi alam na Panginoon na mayroong gamit doon sa temple niya na nakaalay pala sa Diyos-Diyosan. So, tinanggal na yun at sinunod niya. Number 2, he put down the idolatrous priests. He break down the houses of Sodomites. He brought all the priests out of the cities of Judah and defiled the high places o yung mga Diyos-Diyosan na sumasama sa Diyos-Diyosan. Inalis niya sa Judah. Number 5, he break in pieces the images and cut down the roads. And many more. Marami po siyang ginawa para sa Panginoon Diyos during his reign. Tayo po gusto po natin sa isang presidente yung mayroong nangyayari o natatapos. Kaya po parang ngayon sa Pilipino, binoto si Duterte. Kasi may mga nangyayari sa kanya administration before. Okay? Yung po, yung talagang kailangan talaga ng isang pamahalaan. Yung mayroong nangyayari na maganda. At during Josiah's reign, ang napakadami pong reformation na nangyayari sa Judah. Sabi nga po verse kanina, and did which was right in the sight of the Lord. Lahat po yun para sa kalulugod ng Panginoon Diyos. Sabi ko mga young people, after, siguro po naka 15 or 14 times po ako nakakita ng youth camp. Maraming po ako mga nakasama, maraming po ako mga nakasalamang young people na after ng camp, sobrang init. Yung tipong papapasok ka pag binitikan mo. Okay? Yung tipong umatid, Sunday, Wednesday, Saturday, Sunday, nandun po lahat. Pero ano po nakakalo po? Few weeks after, balik na naman po sa daming gawain. Yung po yung nakakalungkot sa akin, minsan mga Kristyano. Minsan may desire ka, pero hindi nagtatagal. Minsan gusto mo namin yung Panginoon Diyos, pero nandun na lang. Minsan, gusto mo namin yung Panginoon Diyos, pero half-hearted ka. Kapag dumarating ka sa problema, kapag marami ng mga problema, minsan talagang yung pinangako mo sa Panginoon Diyos, nawawala eh. Akala mo, nag-pray ka pero hindi ka na. So I want to give you one example na sinabi ko ng Bible. Okay? Sa Nehemiah. Alam niyo kung mabubuti na meron tayong emosyon. Emotion is fine, but you cannot live on an emotional high forever. Hindi po mananatili ang emosyon yung pagkakabuhay. Yung feeling na after na, revive na, hindi po yan talagang buhay. Ang katotohanan po pagkatapos yung na-experience yung feeling, haharapin niyo po yung mga problema. Harapin niyo po yung mga kinakailangan harapin ng isang Kristo. At dito po pumapasok to. Nehemiah. Okay? Buksan po natin sa Nehemiah. Alam niyo po si Nehemiah, yung story po ng Nehemiah, di ba, nasira yung wall. Tapos, tinulungan ni Nehemiah mag-build ulit yung wall. After na-build po yung wall, ang sunod po i-build ni Nehemiah ay yung mga tao. Nagkaroon po silang revival. Okay? Ang nakakalungkot po, nung na-revive yung mga tao, ang dami po nilang pinangako sa Panginoong Diyos. Ito, hiwalay na namin ito, tigilan na namin ito, ibibigay namin. Pagkakalan natin, sa Nehemiah chapter 10, verse 39.
Ang sabi ng Israel sa Nehemiah chapter 10 verse 39, we will not forsake the house of our God. Hindi po namin pahabayaan yung bahay ng aming Panginoon Diyos. Yung po yung pangako nila nung na-revive po sila. Pero pag pinansin po yung chapter 13 ng Nehemiah, ang sabi po ni Nehemiah, one is the house of God forsaken. Bakit pinabayaan mo yung bahay ng Panginoon Diyos? At hindi lang po yan. Ang sabi po ng Nehemiah chapter 10 verse 31, and if the people of the land, ito po ay pangako ulit, may pangako po rin ng Israel. And if the people of the land bring ware or any rituals on the Sabbath day to sell, that we would not bind it to them on the Sabbath or on the holy day, and that we would give the 7th year and the exaction of every death. Ibig kong sabihin, gagawin mo nilang holy yung Sabbath day. O papamilinin mo nilang banal yung araw ng Sabbath. Yan yung pangako nila nung sila po ay nabuhay. Pero sabi ko ni Nehemiah sa chapter 13, did not your fathers thus, and did not our God bring all this evil upon us and upon this city? Yet he bring more wrath upon Israel by profaning the Sabbath. Pinabayaan po at binastos po nila yung Sabbath. At huli po, muli pangako po nila, actually marami po, pero ito po yung mga example. Sa Nehemiah chapter 10 verse 30, and that we would not give our daughters unto the people of the land, not take their daughters for our sons. Ibig sabihin, hindi po namin ibigay ang aming daughter sa mga unbeliever o sa ibang lahi, at ganoon din sila, hindi namin kukunin po nilang mga anak para maging asawa ng aming mga anak. Yan po yung pangako nila. Okay? Hindi po ako mag-boyfriend ng unbeliever, hindi po ako mag-boyfriend ng unbeliever. Yan po yung pangako nila, sila po ay kahit. Pero ang sabi ko niya, sa chapter 13, verse 20, in those days also, so I choose that had many wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab. Ibig sabihin yung mga Israelita po nakapag-asawa ng mga ibang lahi. Ano ba yung pinupunto ko dito? Minsan, dapat tayo pa iba, nakapagbilang po tayo ng mga pangako. Pero pag dumadaan po tayo minsan sa mga problema, iba po yung ginagawa natin. Iba po yung sinasabi ng bibig doon sa ginagawa mo. At hindi lang po yung bago sa Panginoon Diyos. Magmula pa noon hanggang ngayon, yan pa rin po yung nangyayari. Nakakalungkot lang po minsan. Akala natin walang consequence yung ginagawa natin pagpili. Akala po natin okay lang, pero hindi po natin alam na meron po yung kakapit. Okay? Gusto ko sana magbuksan din yung about sa for example po yung mga kasi minsan may mga tao na parang mga naka-base sila doon sa mga legalistic rules. Pag sa yung legalistic rules, kung ano ba yung standard, kung ano ba yung maganda po maganda po ito huwag yung pagkakalan na don't get me wrong. Katulad po siya ng kanina, may mga Kristiyano, may mga tao na ang alam lang po nila ay sundin yung sinasabi o yung prinsipyo. Okay? Ang church, pero hindi po nila alam kung saan nila tayo. For example po yung standard natin sa pananamit. Yung standard po natin sa buho. Yung standard po natin sa pananamita. Yung standard po natin sa Sunday. Okay? Minsan po kaya walang condition kasi hindi natin alam. Nagaling sa Bible yung mga standards na yan. Ang sabi natin ng isang kailangan ng teacher o isang teacher, yung weak Christian, ang sinusunod niya, itong mga rules na. Okay? Pero yung strong Christian, ang sinusunod niya ay mga kaluwalhati sa Panginoon Diyos. Ito bang buo mga kaluwalhati sa Panginoon? Ito bang ginagawa mga kaluwalhati sa Panginoon Diyos? Ito bang pag-ibal mo ng sabi mga kaluwalhati sa Panginoon Diyos? At kapag po yan, ang sinusunod niyo palagi, ang tinatanong sa sarili niyo, mag-glorify niyo yung Panginoon Diyos. Hindi mo na kailangan tanongin sa ito bang buo. Ito bang buhay sa buo kayo? Kasi alam mo, sa Biblia, na yung standards mo at basic yung pinangahawakan mo ay galing sa salita ng Diyos. Okay? Letter B. The Bible does not mean serving God. It does not mean serving God. Many believers think that when you are serving God, you are spiritually divided. Wrong.
i-minister ka, hindi porkit nasa quiet ka, nasa audio ka, nasa answers ka, spiritually ready ka. Hindi porkit head na ng ministry, spiritually ready ka. Bakit? Kasi po pwede, hindi ka na-meditate ng salita ng Diyos. Pwede hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Pwede hindi ka namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Pwede yan. Pwede mo nga matapos yung first fruits mo eh. Pwede mo magbigay ng Christ regularly. Pwede mo magbigay ng offering mo pero hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos. For example, Judas. Judas is a disciple of Christ. Pero ano pa nangyari kay Judas? Diba? Siya pa ngayon nagbigay kay Jesus. Spiritually, diba? Apostle natin ng Diyos. Nag-minister? Oh. Another example, Lucifer. Isa part ng doctor. Isa part ng doctor. Isa angel of light. Pero nag-fall. It doesn't guarantee you. Don't get me wrong with this. Ministry is good. Okay? Hindi ikaw po yan na ikaw ay spiritual. Pero it doesn't guarantee na ikaw ay namumuhay na tama sa ng Diyos. Okay? It doesn't guarantee. You may congratulate yourself for giving your first fruits or giving your faith promise or tithes, but it doesn't guarantee your true spiritual condition. Doing the ministry by the flesh will not continue and flourish. You'll stop eventually. Ihinto ka kalaunan kapag ginagawa mo yung pag-minister siya na. Kasi mapapagod ka, mahirapan ka, mahugan ka. I've been there. Naranasan ko lang yan. Ako, naranasan ko yan. Naranasan ko paralitan. Naranasan ko masermonan. Everything. Biyaya mo ng Diyos na pagpatuloy mo tayo. Amen? Ano ba yung lesson na makuha ko natin ito? God honors our desire. Ino-honor ko na pala yung desire nyo o yung kagustuhan mo makilala siya. But He is more concerned on our acts of seeking Him. Yung ginagawa mo, okay? Yung ginagawa mo para sa Kanya makilala mo siya. We must rebuild the house of the Lord no matter what. No matter what the cost might be. The problem that exists today is that very few are willing to pay the cost or the price. Katulad ko kanina, di ba nung nalang makita yung Book of the Law? Nagbutos po si Josiah, nabuhi yung templo. Okay? At binigay po nyo lahat ng money na nag-ipon sa buong isang taon. Ang lesson po sa atin, tayo ba willing to pay the price? At ang sinasabi ko dito, siguro po nung unang panahon, ang church po, yung pagpapasaliti. Okay? Pero hindi na po ngayon. Yung church po, hindi na po siya patungkol sa building, kundi patungkol po sa atin, naniniwala at baptize in our Lord Church. I'm not pertaining to the money. Okay? Don't get me wrong. I'm not pertaining to the money. Are you willing to pay the price? The impact that our faith and conviction will produce in our life. For example, ikaw, naninigan ka, okay? Nakristyano ka. Ano yung magiging impact mo sa mga kaibigan mo? Ano yung magiging price mo sa mga kapitbahay mo? Willing ka ba magbayad? Okay, maaaring kang kalimutan mga kaibigan mo, maaaring kang nilipasin ng mga kaibigan mo, maaaring kang sabihin ng mga kaibigan mo ng mga masasakit salita. Pero yan yung payment o yung cost na kailangan bayaran para kay Kristo. Sa iba, maaaring mataas. Pero tatandaan niyo po, wala na mas higit pa sa bayad na ginawa naman ng Diyos doon sa puso ng Kalbaryo. Kahit ano po yung kapalit niya na, maglalong pong hihigit pa doon sa bayad na ginawa ng Diyos sa puso ng Kalbaryo. Number 2, true revival happens as a result of repentance. As a result of repentance. 2 Chronicles chapter 34, verses 21 and 27. Or 27. 21 and 27. Okay? Verses 21 and 27.
Ang sabi ko ng Bible, sabi ni King Josiah, "Go, inquire of the Lord for me, and for them that are left in Israel and in Judah, concerning the words of the book that is found. For great is the wrath of the Lord that is poured out upon us, because our fathers have not kept the word of the Lord, to do after all that is written in His book." Verse 27, ito po ang sabi ng Panginoon Diyos. Okay? Ito na po yung sabi ng Panginoon. Sa verse 27, "Because thy heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest His words against this place, and against the inhabitants thereof, and humblest thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me, I have even heard thee also, saith the Lord. Behold, I will gather thee thy fathers, and thou shalt gather thy grave in peace. Neither shall thine eyes see all the evil that I will bring upon this place, and upon the inhabitants of the same." So they brought the king bread. To cut the story short, under curse po ang Judah. Under curse na po yung kaharian ni King Josiah. Dahil sa evil o sa kasamaan na ginawa ko ng kanyang lolo at ng kanyang tatay, ni King Manasseh at ni King Amon. During this time, under curse na po ito. Kaya nga po sabi na ni King Josiah, punta ka naman sa sa aking inquire mo kung sa Panginoon Diyos. Kasi alam ko, nangyari namin yung Panginoon Diyos. Diba? Great is the wrath of God that will pour out upon us. Ito po yung sitwasyon. Pero pag binasa niyo po, yung verse 19. Ito po yung verse 19. Masahin natin yung verse 19. Ito po yung pagkatapos na mabasa yung Book of the Law kay King Josiah. "And it came to pass when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes." Ito po yung reaction ni King Josiah nung kanya mapakinggan yung Book of the Law. Nung kanya mapakinggan yung Book of the Law, yung word ng Panginoon Diyos, he rent his clothes, pinuri niya po yung kanyang damit. Ang ibig ko sabihin ng he rent his clothes, ay ito isang tradition kung saan, ancient tradition kung saan, meron pong paglulusa, meron pong kalulutan, grief and mourning and loss. Nung narinig niya yung nagluksa siya, nung narinig niya yung sobrang lungkot yung kanyang karanasan. Ang pagpagkaralan ko yung Bible, may ibang biblical examples po na nangyari kung saan sila rin ay pinuhin yung kanyang mga kamay. Unang-una pong instances kung saan makikita sa Bible na nagpunin ng kamay ay si Jacob. Kung saan nawala si Joseph. Yung akala niya patay si Joseph, pinuhin niya yung kamay. Second is David. Nung namatay si Saul ay si Jonathan. Elijah, nung si Elijah ay ginawa ng Panginoon Diyos. Kung mapapansin mo kanilos, manay pagdadalawati, manay pagpipigate. Job, when he was bereft of all he possessed. Si Jephthah po yung nag-vow na kung sino man yung unang lalabas sa tito na yan, ihahanap sa Panginoon Diyos. Pero anak niya pala, pinuhin niya na yan dahil sa paglulong. Mordecai, Ahab, Paul and Barnabas. Kung papansinin niyo po yan, karamihan po sa mga pagpupunin ng gabi ay dahil po may naman. Sila po ay nagluluksa. Sobrang malungkutan po yung kanyang nadarama, kaya po nila pinupunin ang gabi. Ito po ay tradisyon ng mga Hudyo. Okay? Ang tanong po sa inyo, kapag ba kayo na nanalangin, kailan niyo po naranasan na talaga ba yung marundog na panalangin sa Panginoon Diyos, na parang gusto na pulitin yung damit mo, gusto mo magwala kasi hindi ka makakata sa kasalanan kasi paulit-ulit ka. Kasi yung pa rin yung ginagawa mo. Kailan mo yung panalangin mo? Josiah, when he heard the book of the Lord behind his clothes, talagang pinamigyan. Sa sobrang lungkot, sa sobrang, siguro may dahil kasi sa nainis, pero hindi, yung mga tatay loob niya, hindi siya ng Book of the Law. Ganun po yung pagkakataon niya. Ganun din po yung pagkakataon niyo. Kapag binasa niyo yung Book of the Law, at nalaman niyo, ay, ganito pala yun, pero hindi kasunod. O wala na.
It is the nature of the fire to go out unless fed and stirred up. Sa Tagalog po, nature po ng apoy na mawala kapag hindi pinapakain at nanalagaan. Yung sabihin, hindi lang nilalagay ng amoy. Nature po yan. Kasi hindi mo makila, pag nawala na yung nila, mawawala. Mawawala na rin yung apoy. Yung uli, kapag wala na ulit, mawawala na yung apoy. Diba? Nature po yan. Simbitas. Yung init na meron kayo, nature niyan na mawala kapag hindi pinapakain at hindi nahalo. I'm not sure kung familiar po kayo kay Robert Robinson. Okay. During the 18th century, ito po sa London, sa United Kingdom. London, sa England. Si Dr. Robert Robinson po, dati po siya kumaaten, masigasig sa pagdating ng church. Naglalakad po siya sa one Sunday, naglalakad po siya sa kalsada. Narinig niya po yung kalaybang ng church in Bethel. At naalala niya po yung kanyang mga ginagawa natin, kung saan siya ay masigasig, kung saan siya ay mainit, kung saan siya ay talagang naglilinis sa isang Diyos. Bumalik sa pagiging niya yun, kasi hindi na siya umaten, hindi na siya nakakain. Habang sa dalaman niya, meron siyang kasunod na karwahe. May karwahe ko meron kabayan tapos may katon. Okay? Narinig niya po yun. May yung karwahe ko ito, may sakay na babae. Yung babae, binanay si Dr. Robert Robinson. Sabi niya, hi, pupunta ko ng church. Sabi niya kay Dr. Robert Robinson. Si Robert Robinson, nasabi niya sana, hindi. Pero sa hindi malamang kadahilanan, napako siya. Okay? Pag ayaw, sige kong church. Sa madaling, sa pagkakasong short, sumamay po siya doon sa babae. So habang nasa karwahe po sila ng babae, siyempre nagpakilala ako sa ganito. Ako si Dr. Robert Robinson. Nagpakilala. At habang sila po yung nag-uusap, sabi ng babae, so ikaw pala si Dr. Robert Robinson. Meron siyang nilabas sa packet book sa kanyang bulsa. Okay? Sabi niya Dr. Robert Robinson, kasi meron akong binabasa ng libro. Okay? At ang author nito ay si Dr. Robert Robinson. Makikiba po siya itong author mo. So tinignan ni Dr. Robert Robinson yung book na yun. At sinabi niya, oo, ako yung author ng libro nito. So habang binabasa niya, kasi may bookmark yun eh. Pinuksan niya yung book. Bumubad sa kanya yung mga salita nito. Sabi ko, thou fount of every blessing. Pag sinabi yung fount, shortcut po yan ng fountain. Or source, yung sabihin ng gagaling. Pinagagaling niya ng mga blessing. Thou fount of every blessing. So my heart to sing like this. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. So hindi niya pa po natatapos yung buong storya o yung kanyang sinulat, hindi niya na mabasa yung nasa baba. O hindi niya na halos mabasa dahil yung kanyang mata namumuto na sa lupa. Okay? At habang pinabasa ni Sota, tingnan po siya sa pinababa. Ang sabi niya, prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to live that God I love. Here's my heart. O take and seal it for thy voice of God. So hindi na po siya makapagsalita dahil ang kanyang boses parang gumugulit na. Naalala niya, nung siya ay nakapir, nung siya ay nakakapakinig, nung siya ay makinig sa Panginoon Diyos, sinulat niya ito, pero nasaan siya ito? Okay? At naalala niya, nabasa niya, o nga, napamamay ko ito sa itang ito. Prone to wonder. Lord, sabihin, prone ka na mawala. Okay? Lord, anyway, prone ka to live that God I love. Naiwanan yung Panginoon na minamahal. Yun yung sinabi sa bagay. O nga, ako sulat ito. At nagkakaroon din na ipamuhay ko yung mga huling sansa na aming sinulat. Pero alam mo yung sinabi ng babae sa kanya? Dr. Robert Robinson, ikaw yung unang sulat ng last 2 lines.
Here's my heart, O take and seal it. Seal it for the words of God. It wasn't too late for Dr. Robert Robinson to return to God. And in that moment, he turned his heart back to God and walked with Him the rest of his days. Mahalin daw yung tao, dati mainit ka, pero ngayon, nasaan ka? Parang ko dati, ikaw gumawa ng isa ka sa mga biyag ng pundasyon ng church, pero ngayon, nasaan ka? Parang ko dati, binadala sa yung people, pero ngayon, nasaan ka? Parang ko nabigay siya, pero ngayon, nasaan ka? Dr. Robertson, it is not too late for you to turn your heart back to God. What's the lesson? We will not experience true revival unless we realize the guiltiness of sin, repent from sin, and run away from sin. Unless ma-realize mo, unless maging conscious ka, unless i-confess mo yung salita mo, yung kasalanan mo, hindi mo ma-experience yung true revival. Unless naamin mo sa puso mo, Lord, oo, naamin mo kasalanan nga pala ito. Pero habang pinaprotektahan mo, habang hindi mo inaamin ang kasalanan niya, hindi mo daranasin yung true revival ng Panginoon Diyos. Okay? And lastly, number 3. True revival results to godliness. Godliness based on God's Word. Kasi marami kong feeling nila godliness pero hindi mo pala nakabasa sa salita ng Diyos. Basahin mo natin 2 Chronicles chapter 34, 31 to 33. Second Chronicles chapter 34, 31 to 33. Ito na po yung natapusan ng story. And the king stood in his place and made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and with all his soul to perform the words of the covenant which are written in this book. And he caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to do it. And the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers. And Josiah took away all abominations out of all the countries that pertain to the children of Israel, and made all that were present in Israel to serve, even to serve the Lord their God. And all his days they departed not from following the Lord, the God of their fathers. Walk after the Lord. Keep God's commandments. Perform the words of God's covenant. Yan po yung bunga ng tunay na nilalaman. Yung sinusunod mo, yung Panginoon, yung nakasulat sa Biblia. Okay? Hindi lang yung alam mo tama, yung talaga nakasulat sa Biblia, yung dapat yung sinusunod mo. Yung covenant sa Panginoon Diyos, at para magawa mo ito, pinakailangan ng dalawang bagay. Dalawang lead. Diet at discipline. Reject junk foods o yung sinasabing mali na turuan o yung wrong doctrine. Reject mo yan. Katulad ng isang tao na lalaki, hindi lahat pinapasok mo, hindi lahat kinakain mo. Kailangan mo pumili. Kung alam mo mali yan, huwag mo kainin. Kung alam mo mali doctrine na yan, huwag mong pakinggan, huwag mong tanggapin. Okay? Dying on good doctrine. Alam mo po sabi ng isang Christian na nutritionist, ang isa pong Christian dapat marunong mag-diet. Okay? Physically and spiritually. Kung hindi kaya physically, spiritually na lang. Okay? Pag sa'yo mong diet, pag alam mo makakasama sa'yo, huwag mong kainin. Kapag po ako, last 2 months, yung rice talaga, hindi ko gusto niya kain.
For the past na hindi ko kumakain ng rice. Okay? At sabi ko niya, parang kasalanan na doon. I mean, isipin nyo, yung ayaw nyo kainin, kasalanan. Tatuhin nyo yung seed na bawal sa inyo. Tatuhin mo yung kasalanan na parang kanin, na hindi mo pwede kainin. Ang sa ganon, mapanatili mo yung dahil mo. Bilang isang Kristyano. Kung ikaw Kristyano at tumamahay ka ng mga bawal sa iyo, ano mangyayari sa iyo? Tataba ka. Ano na ito? Ako, kung ito tumataba na ako. Okay. Pero sinasabi ko, is spiritual diet. Diet of good teaching. 1 Timothy 4, chapter 6. Ito po yung nasa verse babasahin ko. 1 Timothy chapter 4, verse 6. First Timothy chapter 4, verse 6. For if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Yung pastor natin, binigyan kayo ng mabuting doktrina. Yung mga preachers, binigyan kayo ng mabuting doktrina. Pero kailangan kayo rin po kumakain na mabuting doktrina. Every day, sa salita ng Diyos. Okay? The godly among us are those people na yung kanilang pagkatakot sa Diyos ay nagbunga ng kanilang pagsunod. Yung po yung masasabi natin godly talaga. Yung mga takot sa Diyos na nagbunga ng pagsunod. Sinabi matatawag natin mga Diyos. Alam mo, nakakalungkot din isipin si Josiah. Sa kabila ko ng kanyang mga mabuting gawa, sa kabila ko ng kanyang reformation sa Judah, hindi niya po na-prevent yung judgment ng Panginoon sa Judah. Okay? Hindi niya po nahinto yung judgment sa Judah. Pero, na-delay niya po ito ng 30 years. Na-delay niya 30 years yung judgment sa Judah. Josiah should be an example to us. As we seek to make difference in our evil culture, like Josiah, though we live in an evil day, we can see God work through us if we will seek Him. Tayo po na umuhay sa isang mundo na napakasama. Mahal yung pamilya mo, tatay mo, lolo mo, kapitbahay mo, masama. Pero kung si Josiah po, hindi, that which was right in the sight of God. Isa niyang people din. 8 years old na siya eh. Kung siya yung nag-hari. And after 8 years old, di ba? Doon nakita yung book. Everything else. Kaya wala akong excuse niyang people na hindi po alam ang Biblia. Okay? Tigilan na po natin yung pagiging ignorante. Hindi po siya maganda. Dapat tayo po mga Kristyano, yung tunay na Kristyano, alam po natin ang salita ng Diyos. Base sa Biblia. Okay? What's the lesson? Serving God or service to God is not the primary result of revival. The primary result of revival is a change of heart towards the Word of God. Paano ba pinapakalan siya ng Diyos? Pinabasa mo ba? Sinusunod mo ba? Pinapatili mo ba? O hindi. Hindi mo sa pag-iinisip. Kundi mo sa pagsunod mo sa pamumuhay mo bilang isang Kristyano na ayon sa salita ng Diyos. Yan po yung tunay na iba. Tayo po tayo na. Tayo na manalangin. Pagay ko natin ang mga mga. Huwag ko natin yung mga. Habang tulog ko natin, Dennis,